Hello po mga kabayan, mga kalingap, kabisis kapapi, magandang buhay po mga supporters ni Daddy Frankie at ni Tatay Tekram. So ngayon po, magbibigay lang po ako ng hindi po ito opinion o reaksyon, kundi paalala ho dito sa mga beneficiaries po ng kalingap. Na kasi meron pong naging issue ngayon patungkol po doon sa kasamahan ni Beyonce sa apartment. So, bago ko ituloy, thank you po sa mga subscribers, silent viewers, commenters, nagla-like, nag-share, mga hindi po nag-skip ng ads. Maraming salamat po sa suporta ninyo sa akin. So, ito po, nandyan ho sa aking thumbnail. Inuman po sa apartment ni Beyonce. Mayroon po kasing nag-post sa My Day at yun po ang naging daan para lumabas yung issue na to. Isa po sa kasamahan namin na reactor sa Karepat. Shoutout po kay Trending Pia. Sis, kumuha ako ng short clip sa iyong in-upload na video dun, kasama dun sa live mo. Dalawa po kasi ito para po may resibo ako. At sa aking mga sumusubaybay po sa aking mga ginagawang reaksyon, ilalagay ko na lang po sa last part yung resibo sa aking pagpapaalala ngayon sa mga beneficiaries para tuloy-tuloy po tayo. So yun po, base po doon sa upload ni Trending Pia, na mayroon pong nakarating sa kanya na information, may nakapanood sa My Day ng isa pong beneficiary ni Kalingap Edo na kasama po ni Beyonce sa apartment na nagiinuman daw po. At yung time na yon na nagiinuman daw, si Beyonce naman nasa room niya. At meron daw po mga lalaki doon, boyfriend daw ito ng mga kasamahan ni Beyonce. So ito po, umiral yung yung mother's instinct ba, yung pagkananay ko. Nag-alala ho ako kaagad para kay Beyonce, yung kaligtasan niya. Kasi biruin nyo, nagpapasok ng mga lalaki doon sa tinitirahan nila apartment, yung mga kasamahan niya. Hindi po si Beyonce, yung mga kasamahan niya. So ikaw na nandoon din nakatira, mag-aalangan ka rin bumaba o lumabas ng iyong kwarto kasi alam mo may ibang tao, lalo't mga lalaki. Mahihiya ka din. Or isa pa, ang nakakatakot, sa totoo lang, yung ganong sitwasyon, syempre inuman, alam naman ho natin, once na may espiritu na ng alak, malakas na yung malakas na yung loob. Knock on the wood. Wala sanang mangyari hindi maganda, di ba? Maganda nga ito na may nakakita doon sa post na yon ng beneficiary ni Kalingap Edo. So, ito, disclaimer lang po, wag ho natin sisihin si Kalingap Edo kung yung kanyang beneficiary ay ganon nakipag-inuman sa mga boyfriend, kasi hindi naman ho niya nababantayan yan 24 hours. Ito lang ho, paalala ko ho, para sa pangkalahatan na, itong mga beneficiaries ng Kalingap or hindi man Kalingap kahit saan man, pag meron nung tumulong sa inyo na nagpapaaral, sinusuportahan yung pangangailangan ninyo, magseryoso ho kayo. Lalong-lalo na yung mga sponsors na nagbibigay sa inyo, mga OFW na nagsisikap, tapos tinutulungan kayo para makapag-aral, tapos may papost-post pa, proud, nakikipag-inuman, may boyfriend, nakikipag-inuman. Kung totoo po yun kasi wala naman akong video. Pero mayroon ng picture doon po sa upload ni Trending Pia. Siguro may nag-screenshot nga yung pulutan nandoon. Meron pa nga daw bote ng alak, may nabanggit na alak So, medyo blurred lang kasi yung pag-capture nung screenshot na yon. At wala naman hong mukha. May nakita akong paa doon, kaninong paa yun. Yun ang doon kung kanino. Pero yung point lang ho dito, ang kaligtasan po talaga ni Beyonce ang nakakapagpaalala. Nakakatakot. Kasi baka mamaya naggalasingan na kung ano na yung mga nangyari. Di ba? Mahirap na. So, ano ho ang pwedeng gawin dyan? So, kalat na ho ito ngayon doon sa siyempre si Teacher N, shout out, na rin siya may reaction na, kasi nga binabash dito si Trending Pia. So para sa akin, hindi ho dapat i-bash, kasi hindi naman ho private yung
upload o yung naibigay sa kanya ng information, hindi naman naka-private. Naka-post po, naka-public. Meron nakapansin. Kaya nararapat lang talaga na mabigyan ng opinion, ng reaksyon. Siyempre, yung mga sponsors, yung mga titas nga daw ni Beyonce, nag-alala na rin. Kahit sino naman talaga mag-aalala. Diba? Para kay Beyonce. So, bago pa dumating yung live ni Trending Pia, yung pangalawang upload niya, ang katanungan ko doon, paano kaya nalaman yung bakit may lumabas na mga picture, yung mga gano'n, sino nag-send? Yun pala, naka-post, naka-public. So, walang control. Pag naka-public na, kahit sino pwede makakuha ng copy, pwede makapag-screenshot. So, ang mali talaga dito, dapat hindi sila nagpapapasok ng lalaki. At, mga kabataan, paalala po, lahat, mga beneficiaries o hindi man, unahin ang pag-aaral, mag-aaral kayo, lalo't na mga tinutulungan kayo. Hindi magulang ninyo ang nagpapaaral sa inyo, ibang tao. Kaya huwag niyong sasayangin. Kahit magulang niyo pa ang nagpapaaral, huwag niyong sasayangin dahil lumalakad ang panahon. Patanda ng patanda, hindi tayo bumabata. So, ang mga magulang, kung sino man yung mga nagpapaaral, ang iniisip nila is masecure yung future ninyo, mga kabataan. Pero kung ganyan, tama ba na nakikipag-inuman kayo, mga estudyante pa lang? Kanino? Ang ginagastos niyong pera galing sa sponsor? Diba? Nakakahiya naman yun. So, dapat mag-focus sa pag-aaral. Hindi po ito pang babash doon sa beneficiaries, kundi paalala po ito na mag-iingat sila. Mag-iingat. Maraming nangyayaring hindi maganda. Pag nalasing na, alam naman natin, may mga pinapatay, may mga ginagahasa. Gusto niyo po bang mangyari yung ganun? Huwag naman sana. Hindi na maulit. Yun po yung nakakapagpaalala dyan. Ito nga iniisip ko, ano kaya ang nararamdaman ni Beyonce doon sa kanyang room na siya lang mag-isa, alam niya may nagiinuman sa baba. Tatanong din ako sa sarili ko nag-text ba kaya o nag-message o tumawag kaya siya sa magulang niya? Ipinaalam kaya niya na yung mga kasamahan ko nagiinuman dito, may mga lalaking kasama. Ginawa niya kaya yon sa magulang niya? Pinaalam niya kaya? O kahit kay Edo o kay Dr. Love, pinaalam niya kaya? Or maliban na lang, kung nag-iingat din si Beyonce na ayaw niyang baka mamaya pag-initan siya. So nanahimik na lang, pwede yun, di ba? Hindi na lang niya ipinaalam. Pero mahirap yun kasi baka mamaya may masamang mangyari, walang kaalam-alam. Yung mga taong malapit sa kanya. Diba? Ako bilang nanay, hindi ako pumapayag sa mga anak ko na mag-iinuman. Pinapaalala ko yan sa kanila. 2 yung babae ko, 3 yung lalaki. Yung panganay ko nakatapos na sa college. Solo lang niya. Paalala ko talaga, babae siya Wag na wag kang iinom anak. Wag na wag talaga. Kahit sinong magaya sa inyo, wag na wag talaga. Sa awa ng Diyos, sumunod. Ayan, graduate na. O pati yung kasunod niya, ganon din, babae. Lahat ng mga anak ko, sinasabihan ko sila na wag iinom talaga. Dahil hindi maganda ang mangyayari. Pangit. Maliban sa sakit, baka may disgrasya pa yung abutin. Hindi maganda talaga. Kaya, doon sa mga beneficiaries ni Kalingap Edo, sana ang pwede nyo na lang gawin, advice ko lang to, dahil nagkamali, kung totoo man yun na nagkamali kayo, syempre, mag-sorry, maghingi kayo ng apology at huwag nang uulitin. At saka mahirap yun, baka mamaya, what if bitawan kayo ng mga sponsors nyo, yung nagpapaaral sa inyo, paano na yung kinabukasan nyo? O sige, inom o mag-study o mag-aral? Sino yung malulugi? Siyempre kayo na pinapaaral. Hindi nyo inisip yung kahirapan ng buhay, hindi kayo kayang paaralin ng mga magulang nyo. Mayroong nagtumutulong tapos ganyan pa ang gagawin. Mag-focus po kayo sa pag-aaral. Yun lang yun sa akin mga beneficiaries. Salamat sa Diyos at okay, walang masamang nangyari kay Beyonce. At salamat dahil nailabas ito, na i-open, hindi inilihim lang. Diba? Salamat doon sa courage ng nakapanood sa My Day na isinin kay Trending Pia kung sino man yung pinagtanungan at nakarating, ayan, na-reaksyonan. O ngayon, wag ho natin sisihin yung kasama namin si Trending Pia. Hindi ko niya kasalanan yun. Pasalamat pa ho tayo dahil nga ito'y awareness na mabuti nga nalaman hanggat maaga. Kasi syempre, para sa akin talaga, para hindi
umiiwas na lang siguro si Beyonce, ayaw na lang niyang magsabi o kung ano man. Mali natin kung hindi lang isang beses nangyari yon, di ba? So ngayon alam na, so at least mapoproteksyonan na si Beyonce. Yun ang importante doon, yung bata. Kung yung mga kasama niyo walang pakialam, di bahala sila, di ba? Pero si Beyonce importante. Pero syempre kailangan din kasi mga beneficiaries din yun ng Kalingap, ni Kalingap Edo. Ayun, so mag-behave lang talaga. Mga babae pa naman, mag-behave lang talaga. Ingat. Kasi pag nandyan na, wala na eh. Mahirap na. Mahirap solusyonan ang problema pag nandyan na naksubsob ka na, wala na talaga. So yun lang yung sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Last part po, pakitapos yung video. Nandoon po yung testimony ni Trending Pia patungkol po doon sa nangyari. Ayan. So salamat po kabayan, Sis Pia, sa iyong video. Dahil nakigamit po ako. And support po natin, syempre, Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs Kalingap Rab, Jack na Pia Matubang, Ka-Business Official, Papa Dins TV, Mrs. KB Official, Ka-Business Family Channel po nila Pinuno Ka-Business, support po natin. Yung mga hindi pa ho nakasubscribe, no? Baka mamaya nakalimutan nyo lang po. At syempre, ang makasamaan ko pong mga reactors sa Karepa, mga Kalingap Partners, at saka sa Ka-Business Official. So mag-iingat po tayong lahat. Shoutout po sa mga hindi ko ma-mention ngayon. Maraming salamat po sa inyo always. Siguro, ayan, good morning lang po kila Nanay Solidad, Ate Ems, Ate Marilyn, Ma'am Susan Dairo, Nicor Samiliano Ralph, ayan. Ate, sino pa ba? Pasensya po kung hindi na ko ma-mention lahat. Na aking pong kodigo ay nandoon sa kabila. Basta, shoutout na lang po sa inyo at mag-iingat po tayo palagi. Aking pinsan, ingat ka dyan, Day, at aking mga anak. To God be the glory. Ma'am Ann, kaya lang po pinakailaman po yung My Day, ay napansin po natin na yung pong My Day na yon ay sa apartment na bakit may nakadisplay doon. At ayan nga, may kumbo dyan na nag-iinuman po. Tsaka kung hindi po yan totoo, hindi po mawawala yan sa IG. Ang iniisip lang po natin dun, kapakanan po talaga ni Kalingap Edo at ni Beyonce. Siyempre, guys, sino bang mapapahiya? 'Di ba? Kung ikaw ay isang beneficiary, 'di ba? Magpo-post ka ng ganyan, makikita ng marami, makikita ng mga manonood, ng mga sponsor. Sino pong nakakahiya? 'Di ba si Kalingap Edo din ang nakakahiya? Bakit niya hinahayaan na ganon? 'Di ba? Para po sa kaalaman nyo, para lang po masupil yan. Advice lang po yan. 'Di ba? May anak na Alfonso sa tabi ng pitcher. Ano ibig sabihin nun, guys? Ang ating iniisip dyan po, ang kapakanan po ni Beyonce. Yun po yung iniisip natin dyan. Nakapost po yun. May chichirya doon. Nakabukas pa nga ng pabilog. 'Di ba? So, ito na nga, guys. May dumating sa ating info kasi yung mga titas humiling sa atin na reaksyonan to at magbigay ng advice kasi talagang hindi po maganda. Kasi nga, itong apartment ni Beyonce, may sponsor to na siya nagbabayad. At sila kumuha na magandang apartment kay Lady Beyonce na talagang yung safe, na alam nila doon na safe itong ating Lady Beyonce, na panatag yung loob nila, na maging maayos doon, at syempre walang ibang makakapunta doon. Pero guys, bakit ganito? Itong hinanakit po ng ibang mga titas. Bakit ganito? Hindi ko na po babanggitin yung mga pangalan nila, pero alam nyo na po ito at alam din nila. Sana huwag pong ganito. Kasi po, sila po, kaya nasa apartment na yon, sana isipin din nila po ang mga sponsor nila na kung tama ba o hindi ang kanilang mga ginagawa. Kasi nga, yung mga sponsor nagsusumikap para sila mapagtapos ng pag-aaral. Pero bakit parang mali yata ang ginagawa? So ngayon, mag-a-advise tayo sa kanila na hindi po dapat. Hindi natin pipigilan kasi mga kabataan po yan na talagang dala po yan
ng isang millennial, pero hindi po dapat sa apartment nila to gawin. Na ito po ay legit kasi meron din po akong nabasa dito na combo na habang, guys, grabe, nakakalungkot, habang nagiinuman ang mga kasamahan, yung boyfriend pala, mga boyfriend ay pinapunta dun sa apartment habang ating Lady Beyonce po ay nasa kwarto. Siguro nahiya siyang lumabas kasi nga, syempre, alam nyo naman kung anong merong pagkatao, si Lady Beyonce talagang mahiyain yan. At lalo na siguro sa ganyan, at hindi mo siya mapapajamin dyan. At sinabi rin ng beneficiary diyan na ang kasama niya dyan na si Beyonce, habang nagiinuman sila, ay nasa kwarto. 'Di ba? Maganda ba to o hindi? 'Di ba? Hindi maganda. Kasi po, mga babae silang magkakasama sa apartment. Dapat, hindi sila magpapapasok dyan ng lalaki. Kahit pa yan ay boyfriend, guys. 'Di ba? Delikado, lalo sa mga panahong ito.